Ang mga sangkay, meron pong lumabas na impormasyon na maraming mga bansa ang nag-meeting di umano doon sa Saudi na kung saan may proposal. Ang proposal, pahirapan po ang Israel. Ang tanong dito, anong klase kayang pagpapahirap ito? At pangalawang tanong, nagtagumpay nga ba ang proposal na ito? O pinanigan nilang lahat? Hello, what's up mga sangka? This is me once again, Sangka Janjan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa ibaba ng video na to, i-check nyo na lamang. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page. Eto nga mga sangka, ito po yung plano. Laban po sa Israel. Medyo mahirap po ito kung nagtagumpay. Kaya ang tanong ko dito, ano ba, nagtagumpay ba ito? Arab nations to cut oil supply to Israel. So, ang Arab nations, napakarami din po na ito. We know naman, mga sangkay, na ang Arab countries dyan sa West Asia ay ang nagsusupply ng maraming oil sa iba't ibang panig ng mundo. Sila po yung talagang, yan po yung kanilang, mga sangkay, negosyo dyan. Oil. Ang tanong dito, nagtagumpay nga ba? Kasi kung matutuloy ito o kung naging matagumpay ang proposal na ito, malaking problema ito para sa bansang Israel. Ito, panoorin po natin. Ayan po, Joint Arab-Islamic Summit calls for an end to Israeli war in Gaza. So yan po yung panawagan nila mga sangkay. Ito po yung mga bansa dyan sa Middle East, dyan po sa West Asia. Yung Arab-Islamic, kung tawagin ito, Arab-Islamic Summit calls. Hindi ko alam kung buong West Asia lang po ito o iba't iba pa pong mga bansa, mga sangkay. Basta ang sabi po dito, ito ay mga Arab nations. So, sa madaling sabi mga sangkay, hindi lang pala talaga ito doon sa West Asia. Marami pa po, mga Arab countries ito. Ibig sabihin, yung mga, ano ba tawag dyan? Hindi kasi ako masyadong familiar. Islam, no? UAE, sabi po dito, and Bahrain refuse. Ito yung, mga sangkay, to severe ties with Israel. Ayon po sa balita. Ayan Arab nations divided over dealing with Israel amid ongoing war on Gaza. So, hati-hati po silang mga sangkay pagdating po sa kanilang mga opinion. So, yan po yung kanilang stand ngayon na hindi po masyadong klaro dahil nga po, hindi po, alam nyo naman mga sangkay, marami naman po dyan, hindi po katulad sa Iran mag-isip. Especially yung Saudi Arabia, no? Naiisip po nila, sino ba ang mastermind ng Hamas? Di Iran. So, ang tanong nga dito, sino ba ang nag-propose nitong pagpapahinto ng oil supply sa Israel? Kasi ayon po sa balita mga sangkay, ni-reject umano ito ng UAE at iba pang mga bansa. So, walang naging matagumpay na plano laban po sa Israel. Kasi marami talaga ang may alam dyan mga sangkay na ang pakay ng Hamas ay magtatag ng Islamic State dyan sa bansang Israel at talagang ubusin yung mga Jewish. Kaya nga po mga sangkay, di ba, October 7, ang ginawa po nila sa mga Hudyo ay talagang matindi. Napakaraming mga leader pala nito mga sangkay, mga Arab nations po ito. Divide pala talaga sila. Ibig sabihin, hati-hati po yung kanilang opinion o paniniwala. Ayan.
countries like Algeria and Lebanon had proposed. Okay. Kagaya daw po ng Algeria and Lebanon ay nag-propose na ipahinto o harangin ang supply ng oil sa Israel at hindi lang pala sa Israel. Kasama po ang mga kaalyado nito. Kasama sa mga kaalyado ng Israel, Hindi lamang Amerika, hindi lamang Western countries, kundi maging tayo, Pilipinas. At maging ilan sa mga kasamahan nila dyan, mga sangkay, ganun din. Maraming kaalyado dyan ng Israel. Marami dyan mga kaalyansa ng Israel. Ngayon, may hirapan po talaga sila kasi alam naman po natin kung ano po ang kagustuhan talaga ng Hamas. At nakita po natin kung hindi naman po mga bulag ang mga leader na ito. Nakikita po nila na itong Hamas wala pong gustong gawin sa Palestinians kundi gawing panangga sa mga racket ng Israel. Kaya nga po marami ang nadadamay dito. Ito. It was also proposed to sever economic and diplomatic ties that some Arab nations have with Israel. So anong klaseng gagawin ito? Severe economic and diplomatic ties. Tingnan natin. Talagang gusto po ng mga mga kasamahan po ng Iran, mga sangkay na pahirapan po talaga ang Israel. Kaya nga lang mukhang malabo, hindi nagtagumpay. Ayan, but the proposal was rejected by at least 3 Arab countries, including UAE. Ayon po sa report. Maging po yung mga nasa Middle East, hindi po nagustuhan itong mga sangkay. Notably, at least 3 countries, 3 mga bansa including UAE or United Arab Emirates and Bahrain normalized ties with Israel in 2020. At yan po yung hindi nagugustuhan ngayon mga sangkay ng Saudi Arabia. The Islamic Summit in Riyadh was called to discuss the ongoing Israeli offensive in Gaza. Ito Remember, alalahanin nyo daw mga sangkay, tandaan nyo to. Ang NATO nation, Turkey is the major oil supplier to Israel from its port of Ceyhan. Pambira. So, yan ang plano nila mga sangkay. Alam nyo, kung gagawin talaga nila yan, malaking problema ito sa Israel. Pero I know naman, hindi pa babayaan ng ating Panginoong Diyos ang Israel kahit pa po gawin ito, mga sangkay. At syempre, hati po talaga yung opinion nila dyan dahil hindi naman po mga bulag ang mga leader dyan sa kung ano ang totoo. Na called for an end. Parang nanawagan po sila na ipahinto na po ang pagbebenta ng mga weapons sa Israel. Ayan na, itong gusto kong makita mga sangkay yung Iran. Iran said, Islamic nations should designate the Israeli army as a terror organization
for its conduct in Gaza. Sino ang nagsabi? Yung Iran na nagsusupply ng mga weapons sa mga terror organization dyan po sa West Asia, sa Middle East, mga sangkay. Knowing Iran pa yung nag-propose na ideklara natin na terror organization itong mga sundalo ng Israel. Samantalang ang Iran, nakakatawa lang mga sangkay, samantalang ang Iran, sila po yung nagsusupply ng mga kagamitang pandigma sa mga terror organization na nakapaligid sa Israel. Hezbollah, Hamas, Jihad. Mambihira. Ito po yan, mga sangkay. Ito po. Makikita nyo to. Ito po yung leader ng Iran na hindi rin gusto ng leader ng Saudi Arabia. Grabe oh. Meanwhile, Hamas has called on Muslim countries with ties to Israel to expel Israeli envoys. So, akala mo makapag ano yung Hamas no? Kaya hindi po talaga sila paniniwalaan ng marami dahil po sa mga pagdidikta nitong Hamas. Alam mo kung sino no? So, ayan. Ito pong mga nakikita nyo mga sangkay. Iyan po yung mga umaalis na po from Gaza. From North Gaza. Okay? At yan po yung pinoprotektahan na marami sa mga sundalong Israeli. While ang Hamas, ayaw po nilang mangyari ito. Kasi ang gusto po ng Hamas mangyari, mga sangkay, na magstay lamang po sila sa North Gaza. Bakit? Para meron po silang pangharang sa mga racket ng Israel. Ginagawa pong shield itong mga Palestinians. Kawawa. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sa masama-saan ang plano nila laban sa Israel, I'm sure, mga sangkay, ang nasa likod nun, Iran. Ang lumabas lamang, Lebanon at saka Bahrain. What is your opinion, mga sangkay, sa kanilang planong ikat sana ang oil supply sa Israel na hindi po nagtagumpay at nireject ng kapwa mga Muslim na mga bansa? I-comment nyo po sa ibaba. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.